Hi guys, happy Tuesday. Today is January 21st. Back to school, back to work na tayo. Ako ang negative sa mga bigets. Today meron silang 2-hour delay because of the winter storm. Ayan ang ating situation dito guys. So nag-start ito no Saturday ng umaga. And then sobrang malamig ngayon and tomorrow. Kaya ang school ay nag-decide na magkaroon ng 2-hour delay. So nasa single digit lang tayo guys. Currently ang ating temperature ay 7 degrees Fahrenheit. So sobrang napakalamig. Yung mga snow guys, hindi na yan matutunaw dahil napakalamig nga. May mga ibang areas na below freezing ang kanilang weather. Kaya ang mga anak natin guys ay talagang sinigurado natin na sila ay balot na balot, makapal ang kanilang damit. So kapag ganito ang weather guys, attack of the hour tour na naman yan. Hindi ako nakapag-vlog and nakapag-upload for how many days dahil si ate nga ay nagkaroon ng 3-day tournament na naganap sa York, PA. So yun ay tumagal from Saturday, Sunday and until kahapon. So sila ay hindi nakapag-uwi ng medal but sila ay nakapasok para mag-compete sa bronze bracket. However, talagang napakadaming magagaling at very talented na volleyball players all over the country. Meron pa tayong na-meet na mga players from Puerto Rico. I don't know kung anong nangyari, bakit sila nakaabot dito sa Amerika or United States. But sila ang nag-uwi ng gold medal. Sila ay consecutively na nanalo sa volleyball tournament for 3 years in a row. Okay guys, today papunta tayo sa ating work sa facility dahil nagpadala ng notification ng school ng mga bata kahapon around, I believe it's around 4 o'clock na magkakaroon nga ng 2-hour delay. So na-alert ko na yung aking supervisor, sinabi ko na late tayong makakarating sa trabaho ngayon. Siyempre bilang courtesy dahil ina-expect tayo na pumasok doon ng 8:30 ng umaga. And because meron ng delay at ako ang nagbatid sa mga bata, inabisuhan ko na ang aking manager, which na-appreciate naman niya ng bonggang-bongga. So inaantok tayo, pagod, giniginaw, combination ng lahat ng mga bagay-bagay, kaya medyo tinatamad din tayong pumasok sa trabaho. Even si ate ayaw din niyang pumasok sa school, but it is what it is guys. Kailangan pa rin nating maghanap buhay. So ang mga ganyang kaganapan no, nakakapagod not just for the atleta, pati na sa mga magulang. Yung nag-aantay tayo doon, maaga tayong nag-prepare, maaga tayong bumangon para magdala ng mga kung anik-anik. So nagdala tayo ng cookies, right? Kung napanood niyo yung ating videos, nag-bake tayo ng 4 na iba't ibang klase ng cookies at talaga namang patok na patok at sold out ang ating, especially yung ating lemon crinkles. Gustong gusto talaga yan ng mga parents. So may mga bago tayong nakilala ng mga magulang, ibig sabihin bagong pasok sila sa club. At yung isang mommy talaga doon, yung first day medyo nahihiya pa si mommy na kumuha ng ating cookies. Tapos nung second day hindi na siya nakatiis, talaga lumapit talaga siya, sabi niya kukuha, I'm just here to ask for more cookies kung meron pa daw tayong lemon crinkle. So nakakatuwa dahil na-appreciate nila yung ating ginagawang effort ng pag-bake and they're looking forward for the next tournament na magbaon tayo ulit ng mga big goodies. So ang dadalhin ko na lang siguro next tournament ay lemon and cookies and cream kasi yun talaga yung mabenta. So yung ating fanfetti hindi masyadong naubos, kalahati lang dahil marami rin mga magulang ang nagdala ng mga pagkain. So meron tayong fruits, meron tayong mga chocolates, candies, at kung ano-ano pa. So hindi lang naman ako yung nagdadala guys. Meron tayong 11 girls sa team. So lahat ng mga magulang is kanya-kanya yung kanilang dinodonate na pagkain or Gatorade or water, kung ano-ano guys. So napaka-draining, nakakapagod because ang first and second day ng tournament ay tumagal hanggang almost 10 o'clock or somewhere around 9 o'clock na. And then nag-snowstorm na nung Saturday. Nakarating tayo sa bahay around 10:30 or something. Umabot tayo ng 6 inches. Kaya kami ni Daddy, pagdating nga rin sa bahay, pinala pa natin yung driveway. Kasi nga, babagsak yung temperature. Kapag hindi natin na-clear yun, pwedeng maging ice at mas mahihirapan tayong ilabas ang ating sasakyan. So nung Saturday talaga, pagod na pagod kami ni Daddy. Kahit na wala tayong choice, gusto na lang natin magpahinga. Alas 10 ng gabi hanggang mag-11 o'clock, tayo ay nagpapala pa din ang ating driveway. Pati na yung sidewalk. So ganyan ang ating situation dito kapag winter time. So kahapon guys, ang last day ng tournament nila, maaga-aga tayong nakauwi because hindi naman sila nakapasok for championship. Nakadating tayo sa bahay mga around 4 o'clock or 3:30 ng hapon. Dapat magtatrabaho pa ako for home care. Kaso talagang guys, yung ating energy ay down to zero na. Pagod na tayo. Si Daddy kahapon ng umaga, bago kami pumunta sa tournament, nagtrabaho pa siya ng 2 patient. So ako naman nag-cancel na ako ng patient ko kahapon. Kasi din, yung bahay ng ating supposed to be pasyente ay matarik. Tapos hindi pa raw niya napapala or hindi raw passable yung kanyang driveway. Kasi siya ay nakatira sa likod ng church kung saan medyo pabundok yung kanilang lugar. So sabi niya, wag na daw akong pumunta rin. And then, yung isa naman guys, kinancel ko na din kasi nga nagpe-prepare pa ako ng mga dadalhin natin sa tournament. And pag uwi naman namin kahapon around 3:30, talagang wala na talagang tayong energy kahit gustuhin natin magtrabaho. Kaya ngayon guys, pagkatapos kong magtrabaho sa facility,
susubukan ko pa rin kumita ng 2 pasyente for my home care. So ako ang negative sa mga bata, si daddy naman ang susundo. Nag-compromise kami na dapat ako ang susundo ngayon kay ate kung wala silang 2-hour delay, kaso lang meron silang delay. So sabi ko kay daddy, ako na bahala magatid sa mga bagets, basta siya ang susundo para mamaya paglabas natin sa facility, magkukuratsa pa tayo, kita pa tayo ng 2 home care patients. Malapit lang naman dito guys, siguro mga 20-minute drive lang. Kasi pag hindi ko yun kinita today, medyo magagahol tayo for this week. Medyo puno ang ating pasyente for home care and both. Nakapag-commit na ako sa aking facility. Twice a week tayo nagtatrabaho doon. Ayaw naman natin i-cancel yun because hindi convenient sa atin. So kailangan pag ganun guys, kapag sinabi mo na pupunta ka doon para mag-work, hindi mo lang basta pwedeng i-cancel yun. Kasi naman, hindi rin maganda for them. Dahil tumatanggap din sila ng mga patients for evaluation. So they're depending on you na to show up. So kahit tayo ay pagod, buyat, sakit ng katawan, hanggang tayo ay walang lagnat, for the go lang tayo, kailangan talaga natin maghanap buhay. Lalo na ay meron tayong mga anak na into sports. Yung sports ay hindi biro. Magastos ang kanilang mga kaganapan sa buhay. Kaya kailangan tayong magsipag bilang mga magulang. Okay guys, napakahaba na naman. Talagang pag naka-turn on ang aking camera at ako'y nagkwento, dire-diretso tayo guys. So, isa-stop ko muna siguro to. Baka mag-bore na kayong pakikinig sa aking story ng buhay. Na-miss ko lang mag-vlog because since, I think since Friday hindi ako nakapag-video. Wala akong upload. Kahapon lang ako nakapag-upload. Or kanina umaga lang ako nakapag-upload actually ng aking short kaganapan kahapon. Dahil kahapon bago tayo pumunta sa tournament ni ate, si Bunso ay nag-request na kumain ng ice cream. At wala tayong ice cream sa bahay. So binili ko muna siya ng ice cream. Ewan ko ba sa mga anak ko guys, kung kailan malamig, sa kanila gustong kumain ng mga ice cream. Eh di wow, siopaw. Ako guys, pag ganyan, nanginginig-nginig na talaga tayo. So wala din pala tayong binreakfast, no, kung hindi 2 pirasong toast lang. And ating black coffee. Tama na muna yan. Meron tayong baon na, I have pretzel with snickerdoodle na coating. Ito na lang ang ating pantawid gutom. Mamaya habang tayo ay nagdo-documentation, nakain-kain tayo nito at meron din akong baong tubig bago tayo kumita ng ating 2 pasyente sa bahay nila. Okay guys, I'll be back later. Tayo muna ay mag-focus sa drive. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang ating snow situation. So ayan guys, kung nakikita ninyo ang ating kaganapan. So yung mga snow, tinabig lang nila or pinala lang nila sa tagiliran para maklear lang yung driveway, yung sidewalk. Pero ganito ang ating situation dito every winter. So sa area natin, like I said, I think umabot tayo na up to 6 inches. And hindi yan matutunaw guys. Yan ay ganyan pa din until tumaas ang ating temperature, which is I don't know kung kailan. Kasi nga sa bukas, nasa ano pa rin tayo, no? Nasa single digit pa rin tayo or below freezing sa ibang area. Kaya yan ay yellow, halo-halo na this. So pwede ka namang mag-scoop dyan para gawing halo-halo. Charot. Hindi pa natin susubukan yan guys, pero ganyan ang ating kapaligiran. So nakakabwisit mag-drive, madumi ang sasakyan, maraming aksidente, kaya I really don't like winter, but it is what it is. Ganyan talaga ang ating situation dito kung saan tayo naninirahan. Okay guys, i-end ko na muna ang aking video. Napakahaba na nito. Maraming salamat sa lahat at patuloy sa sumusuporta sa atin dito sa Meta World. Remember, family time is the best time and everything with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!